kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ngayon'y panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawad, upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Ali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit, o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw at naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanya ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-6 na araw ng ating pong 40 araw na paglalakbay o paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. At muli sa umagang ito, unang araw ng linggo, ay pinaalalahanan tayo ng mga bagay na yung katotohanan ng hindi tayo pwedeng mabuhay na mag-isa.
hindi rin tayo pwede mabuhay ng para sa sarili lang. Kaya nga po, pinaalala sa unang pagbasa na sa aklat ni Levitico, pinaalala sa mga Israel kung paano tayo dapat namumuhay at nakikitungo sa bawat isa. Noong Miyerkules ng Abo, mayroon 3 bagay na ipinaalala ang Diyos, si Kristo sa kanyang mga alagad at maging sa atin, yung mga 3 disiplina na dapat natin pagtuunan. Yan ay yung pananalangin, pag-aayuno, at paglilimos. So, bahagi ng ating pong pagtitika, penitensya, yung gagawin natin yung ating mga nobinaryo, Stations of the Cross, rosaryo, pagsisimba. Pero hindi pwedeng kaligtaan yung atin pong misyon, yung atin pong, hindi pwedeng kaligtaan yung ating tungkulin at responsibilidad sa kapwa. Kaya nga, sabi, kung sakasakali na tayo po ay may dinadaya, tayo ay may niloloko, tayo ay may pinagnanakawan, magandang mapagnilayan natin ito. Kasi pagdating ng araw, sabi nga ni Kristo sa Ebanghelyo, hahatulan tayo at 2 lang naman ang itatanong o 2 bagay lang tayo susuriin. Yung mga bagay na ginawa mo at yung mga bagay na hindi mo ginawa na dapat mong ginawa. Yun lang naman. Sabi nga, pagdating ng araw, hahatulan tayo ng anak ng tao, paghihiwalayin yung tupa at ang kambing. Yung nasa kanan at nasa kaliwa. At para masuri, yun po yung ano ang mga ginawa mo at ano ang mga hindi mo ginawa na dapat mong ginawa sa kapwa. Kasi kung ano ang ginawa natin sa kapwa, ginawa natin sa Diyos. Kung pinagkaitan natin ang kapwa, pinagkaitan natin ang Diyos. Dahil ang Diyos ang may utos na tayo po ay makipagkapwa. O hindi sapat, lagi naman ako nagsisimba. 5:00 pa nga ng umaga, nagsisimba na ako, masipag ako eh. Hindi yan ang titingnan ng Diyos pala pagdating ng araw. Hindi rin sapat yung, wala naman po akong ginagawang masama. Pero ang tanong, may ginagawa ka bang mabuti para sa kapwa? Maganda po na isama natin ito sa ating pagninilay ngayong 40 araw na paghahanda. Amen?